Alam ko po, gutom po ang ating mga kaluluwa sa kwento na spiritual na hindi po binibigay ng simbahan na iyong inaaniban. At konti lang po ang mga simbahang nagbibigay ng mga babala na ito. Kayo ba ay nag-umpisa na napakinggan ang mga bersikulo ng Biblia na ang mga ito na simbolo or signs ng ating wakas ng lupa or end of the world ay nakikita na po natin sa ating kapaligiran ngayong ating time. So, yung 1 to 6 na angels ay ibinigay ko po iba-ibang segment para tapusin nyo po. I am trying to finish it within 10-minute time, pero kung hindi po talaga, ayoko namang mag-share ng aking kaalaman kasi parang nagkwekwento lang ako. Pero always, as I said, ang platform po ng channel na ito ay kailangan meron pong researched or factual basis na hindi lang ako nagsasaad ng mga biblical verses but ibinabangga ko po sa scientific, factual, and actual circumstances na nangyayari sa ating sanlibutan. So yung angels 1 to 6, after that po, ang sinabi ni Propeta Juan, after the sixth angel's bowl, 3 unclean spirits, may 3 masasamang espiritu na parang mga palaka ang lalabas. 3 unclean spirits like frogs come out of the mouths of the dragon, beast, and false prophet, gathering the kings for the battle of Armageddon. So makikita po natin ito sa Revelation 16 verses 13 to 14. So, ano po ba ang makikita natin sa mga simbahan sa ating panahon na yon na lihis po sa mga lessons or teachings or doktrina ng ating Old and New Testament na nawawala na po ang tunay na mga laws or commandments ng ating Ama. Okay? The Bible warns about false prophets who claim to speak for God but lead people astray with false teachings. Narinig mo na ba yon na hindi ko kailangan ang relihiyon para ako'y pumasok sa langit dahil ako ay sinave na sa blood of Christ? Ito po ay false teachings. So, Jesus cautions about wolves in sheep's clothing, yung mga kunyari mababait at sila ay nakaabito ng puti, emphasizing the importance of discernment. Paano po natin ma-identify ang false prophets? Consider po yung 3 teachings na to. Do they align with Scripture, particularly sa teachings ni Jesus Christ, sa baptismo, sa pag-follow ng commandments? Ang sinasabi nila, mosaic law lang daw yan, so pwedeng gawin pa rin nila ang kanilang mga bagong practices na wala pa rin, di ba? Wala pa rin sa Biblia kahit sa New Testament, hindi po inaalaw yun. Oo. So, do their words and actions reflect a life of obedience to God? Yung ba, yung parang, oo nga, nagsisimba ka, pero yun, yung pangangawat, yung pangangalunya ay tinatago mo lang. So, hindi po nag-a-align po ang words at saka action. Ano po yung motivations na ginagawa nito? Are they driven by personal gain or desire to serve God? Ay baka naman po sa donations or tithings lang, kaya po ito ay
ini-establish ang mga churches. Some churches may be associated with images or symbols, but it's essential to distinguish between cultural practices and biblical teachings. The Bible explicitly condemns idolatry and worshiping images. Talagang kahit po sa New Testament, hindi po inalaw ni Jesus Christ yung images na yan. Diba? White robes in the Bible. In Revelation chapter 7, verses 9 to 17, a great multitude from every nation stands before the throne of God wearing white robes symbolizing purity and redemption. Ito po ay nagde-describe sa mga nare-redeem na mga specific souls na na-redeem ni Jesus Christ sa kaniyang ayan. Now, meron pong sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So, ano po ba ang mga false teaching to watch out? Yan, na si Jesus Christ is not divine. Some churches or teachers may deny the divinity of Jesus Christ, which is a fundamental doctrine in Christianity. So, no one can be holy, na sinasabing hindi ka pwedeng maging holy kasi ang holy ay ang Diyos lang. This false teaching suggests that believers cannot live a holy life, which contradicts Bible teachings on sanctification. Ano pa ba yung isang false teaching? Prosperity gospel. Ayan. This teaching emphasizes material wealth and health as a guarantee for Christians. Mali po yun, which is not supported by also biblical teachings. Once saved, always saved. This doctrine suggests that once a person accepts Christ, they cannot lose their salvation, which is disputed by some biblical interpretation. Na kumbaga, pag ikaw Kristiyano na, ikaw yung nabaptismo, at hindi ka na kailangan mag-follow ng pagsamba, follow ng teachings na nandoon both sa Old Testament and the New Testament, ay save ka na sa blood ng Diyos, ng Hesukristo natin, ay maling teaching din yon. All religions are basically the same. Ayan. Hindi po lahat ng relihiyon ay paro-pareha. At isa lang po ang sinasabi ng Biblia na iglesia niya. At iyon po ay the Church of Christ. This teaching implies that all religions lead to God, which contradicts the biblical teaching that Jesus Christ is the only way to salvation. Kaya po, ang mga false teachers po and movements ay makikita po natin yung Word of Faith movement. This movement emphasizes the power of positive confession and material wealth, which some critics argue is not supported by biblical teaching. Na kung ikaw ay nasa simbahan, ikaw ay mangungumpisal sa mga kasalanan mo, ay kaya ay mawawalan na ng kasalanan. Mali po yun. At saka yung pagdodonate or pagbibigay ng donasyon or tithing sa sambahan or simbahan or relihiyon na kinaaniban mo, ay makakawala rin ng iyong kasalanan. Ito po ay wala ding biblical basis. So, New Apostolic Reformation. Yan. This movement emphasizes spiritual gifts and apostolic authority, which some critics argue can lead to false teachings and abuse of power. Example, na ang ibang simbahan ay nagsasabi na sila ay pinakitaan ng anghel, sila ay binigyan ng authority dahil sa pagsasalin-salin sa priesthood mula kay Saint Peter, or authority ng Melchizedek priesthood ay naisalin sa kanila, ay wala din ito sa Biblia.
Another precept is that kung mas marami kami, kami ang tama. Meaning marami ang aming membership, yun po ang tunay na simbahan or relihiyon ng Diyos. Or you don't have to belong to any religion, wala din nililiyan po sa Bible teaching. Sino po ang mga false teachers na na-identify sa ating paglalakbay ng ating pananaliksik? Ito si Arnold Murray, known for teaching British Israelism, annihilation, and other false doctrines. Si Jimmy Swaggart denies the Trinity and has been involved in scandals. Joseph Smith, the founder of Mormonism, which is considered a cult by many Christians. Si Jennifer LeClaire claims to have encountered with demons and teaches about spiritual warfare. Si Bill Johnson teaches that the letter of the law is the Bible, which some critics argue is a false interpretation. Si Joel Austin, known for his prosperity gospel teachings, which some critics argue are not supported by biblical teaching. So, pasensya na po kayo, talagang 11 minutes na tayo, pero kailangan ko lang i-round up po yung mga kasinungalingan na to na makikita after the sixth angel has poured down his bowl. So, paano po natin ma-identify ang false teacher? Check their teachings, compare their teachings with biblical teachings, and look for inconsistencies. So, hanap po kayo ng sambahan or simbahan or relihiyon na hindi po gumagawa ng mga homily or interpretation or mga istorya na labas po sa sinasabi ng Biblia. Look at their fruits, observe the lives of false teachers and their followers, and look for signs of spiritual growth or ungodly behavior. Of course, test the spirits, discern whether their teachings align with biblical teachings and whether they promote love, humility, and obedience to the very nature of God's commandments in the Bible. So, ang last po ay ang ating makikita na mga sakuna at ang mga wars na or rumors of war na mangyayari sa last days bago bumalik po ang ating Panginoong Hesukristo.